Hello guys! Magandang araw sa ating lahat at bago pa tayo magpatuloy, syempre Happy New Year sa 2024 sa ating lahat. At syempre journey tayo. Ibig sabihin yung journey natin pakikibakat, hamon ng buhay sa darating at sa loob ng 2024. So ano man yan, God will knows. Bago dyan, dito muna tayo. Sa panahon na tayo ay bakasyon at wala tayong ginagawa masyado, kaya road trip ang nangyari sa akin. At syempre kung saan na nakarating at ang mga video na ito ay pinagdugtong-dugtong ko lang kasi sa bawat pagta-travel ko dito sa loob ng Hong Kong ay gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga lugar na napakaganda sa ating paningin na hindi natin nakikita sa sarili nating bayan. Syempre, saan pa yon sa Pilipinas? Kasi kung nasa Pilipinas tayo, ang nakikita lang natin yung mga puno ng mangga, yung mga kapitbahay, yung mga manok na nagtitilaok, yung mga bibi, yung mga kambing, baka sa farm, at syempre yung kuliglig sa gabi. At dito syempre kapag isa kang OFW, hindi natin masasabi na maririnig natin yung mga bagay na binanggit natin. Ang nakikita lang natin dito or sa iba't ibang panig ng mundo yung mga nagagandahan, naglalakihang mga buildings at iba't ibang mga nagagandahan talaga na nakikita natin sa ating mga mata. Yung iba pa nga sa sightseeing ng mga nakikipagtampisaw sa mga snow at syempre nandyan yung nagpi-play ng skiing or boating kung saan mang panig ng mundo, diba? So dito sa Hong Kong wala naman akong ibang mapapakita pa sa ngayon dahil syempre yung weather dito is cold. Kung tingin nyo po sa bidyong ito ay napakainit, hindi po malamig po ito during that time ng ating kinuha. So yun nga, pabalik-balik tayo saan mang lupalop ng Hong Kong tayo nakarating, pero hindi nangangahulugan na tayo ay nag-iisa sa ating journey. Alam niyo guys, yung journey ng life sa buhay natin, especially na maraming memories ang naiwan sa 2023 at Happy New Year ulit sa inyong lahat. Ay yung memories natin sa 2023, maraming nangyari sa the whole year na yan. Syempre may mga dumaan na mga taon na naging malungkot tayo, umiyak tayo, naging masigla tayo, naging successful tayo, naging umiyak, tumawa, nagmahal, lumuha, nanumbalik, yung mga taong nawala, yung mga pag-ibig na dati hindi nagpagkasunduan, sa pamilyang maraming samot-sari na hindi nyo sasabihin na walang nangyayaring mga pagkakataon na hindi tayo nagkakaunawan sa mga nagdaang panahon. So ngayong 2024 guys, at sa bawat journey natin, lasapin natin at New Year resolution natin yung mga goal na gusto natin sa buhay, na maging successful tayo sa ating journey na darating at sana tayong lahat ay maging matagumpay sa ating paglalakbay, sa paglalakbay ng ating buhay, na sana makamtan natin yung talagang nasa puso natin, yung desire ng heart natin, na although slowly but terrible na makukuha natin. Just pray to God lang na makamtan natin yung ating minimiti sa buhay. So yan guys, napakaganda ng tanawin, especially nakikita natin yung ulap na yan na mga asul-asul. Napakasarap tingnan at syempre ginawa natin at sinubaybayan natin. So yung weather lang yan. Kapag may malamig, may mainit, at syempre pagka may tag-araw, may tag-ulan, at may takip siling. So enjoy sa panonood ng video kong ito, at
samahan ninyo at ipikit nyo yung mga mata nyo kung ano man yung minimithi ninyo ngayong 2024. Ganun din dapat yung journey ng life natin. So, good luck everyone sa ating mga pakikibaka sa taong ito, nakasama yung ating pamilya sa buhay at syempre yung mga mahal natin sa buhay. So, yan. Enjoy watching muna tayo guys para makita natin yung iba't ibang nagtataasang mga higanting building dito sa Hong Kong. Alright? Mag-trivia muna tayo guys, pag-usapan natin yung lugar na ito, nakikita natin ngayon at baka nakapikit pa kayo at nag-iisip kung ano ba tong lugar na ito pinuntahan natin. Actually guys, back to tayo sa 1912 kasi ito pong nakikita natin ay malapit ito sa Kai Tak Airport before. Kasi nga po ang Kai Tak Airport ay nasa gitna ng lalawigan kaya ngayon inilipat na siya sa Lap Chi Kok sa mababurol na lugar. Nung panahon na 1980 siguro, kaya inilipat ko yun. But actually, dumating ako ng 1998. So, nagsisimula na ang Lap Chi Kok na airport. So, back tayo sa kasaysayan ng Kai Tak at bumalik tayo sa 1912. Nang mga panahon na yun, dalawang negosyante po. Yung pangalan nila ay si Hukay at si Autak. Kaya siguro ginamit yung pangalang Kai Tak. Ay nakalikom ng pera upang mabawi ang isang bahagi ng lupain mula sa Victoria Harbor kasi nga malapit sila sa dagat at makikita natin yan sa mga videos ko. Nabigo ang kanilang plano na paunlarin ang lupain at binili sila ng kolonyal na pamahalaan ng Britanya at nagsimulang gamitin ito bilang isang paliparan. So yun nga ang nangyari guys. Dahil ang paliparan ng Kai Tak ngayon ay hindi na talaga paliparan kundi isa na siyang stock ng mga pabahay doon na nakaraang 3 years ago para po doon sa mga pasyente ng mga nagkaroon ng pandemic at saka ng mga may sakit. So, yung pong Lap Chi Kok ngayon ay syempre pinaunlad po yan. Napakaganda at nakikita naman natin pagka tayo ay pumasok talaga sa airport ng Lap Chi Kok. So, yun lang muna ang trivia natin sa ngayon. So, yan guys! The corner, Sham Shui Po. That is the Sham Shui Po police station. Police station. Very old. Ngayon still? Do you think I can go inside there? Sham Shui Po police station to guys. Yung nakikita natin to. Yes, very beautiful din siya. Ganda. If you are expert, then be like that. Okay, so nandito tayo ngayon sa garage guys. So nakita natin yung mga lights na yan. Ibig sabihin pag lights po ay red color, that is occupied already. So kapag ka may green, ibig sabihin vacant po yun. Parang stoplight lang ba? Pagka hindi pwedeng tumawid is color red, and then pagka tatawid ka is green color. So kaya nakakuha tayo ng space yan. Diyan. So ngayon makikita natin puro red color siya. Agoy.
Let me explain guys. Siguro nalilito kayo sa akin from car. Gumamit tayo ng sasakyan. Tapos ngayon nandito na tayo sa MTR. So yun pong tinatawag nating journey. So sabi ko nga sa una ay naglakbay po tayo ng iba't ibang klase ng ating transportation. At syempre nagsimula tayo sa car, nagsimula tayo kung saan tayo dumaan. At syempre nga nandito nga tayo sa MTR ngayon. At ito ay pabalik na kung saan po tayo location. So, yan pong tinatawag nating journey na syempre, paiba-iba, di ba? Paiba-iba yung ating paglalakbay. Kung meron man tayong dinaanan ng mga bagay na sumakay tayo sa motor, sumakay tayo sa car, sumakay tayo sa eroplano, sumakay tayo sa train, ibig sabihin, ganun din po yung journey ng life natin, na paiba-iba. Meron pong mainit, may malamig, at pagka may malamig, may sweet, mayroong sour. So, syempre, may difficulties din. So, kailangan natin hindi all the time sumasakay. Kailangan din natin pagdaanan yung mga bagay-bagay na kailangan nating ma-accept sa buhay natin. Yung mga pagsubok, yun po ang ibig sabihin. Kaya yun lang guys, salamat sa pagsama ninyo sa akin sa journey kong ito. Paalam!